Oras sa buong kapuluan, 4 minuto na makalipas sa 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes ho tayo ngayon. Bilis talaga ng panahon na doon. 20 na ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, amihan, shearline, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng pagbansa ayon sa Pag-asa. Tigil pasada ng piston, tuloy. Number coding sinuspende ng MMDA. Ilang eskwelahan sa National Capital Region nagsuspende na rin ng klase. Pangulong BBM nagpatawag ng emergency video conference mula sa US upang tutukan ang pinsala ng lindol sa Mindanao. Detol na dadagdagan pa. Sapat na pondo sa rehabilitation at pantulong sa mga apektado ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao, tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez at ng buong Kongreso. 2 patay sa manggaan ng tricycle at motorsiklo sa Maynila. Miss Nicaragua, bagong Miss Universe, Michelle D nakapasok naman hanggang top 10. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, ang shearline at amihan pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Pilipinas, ganyan din Visayas at Mindanao sa loob ng 24 oras. Ayon sa Pag-asa, apektado ng shearline ang mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan, Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Diyos marahing aga sa mga suki natin dyan sa Kabikulan. Ingat po kayo. Ilang araw na pong inuulan ng Bicol. Ang northeast monsoon o amihan naman ang iiral sa Cagayan Valley, Apayao, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Asahan din ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Epekto naman ng amihan, gayon din ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Itong nakalipas na linggo, malaking bahagi po ng Davao Region din ang madalas na binaha. Ramdam ng lamig ng panahon ng Kapaskuhan sa Baguio City. Pumalo na ang temperatura sa lungsod sa 14 degrees Celsius kahapon ng umaga. Ayon sa Pag-asang nasabing temperatura ang pinakamababang naitala sa taong ito. Inaasahang lalo pa itong babagsak sa susunod na mga araw hanggang sa Pebrero ng 2024. Pinapayuhan ang Pag-asa ang mga residente at mga dadalaw sa Baguio City magsuot ng makapal, mainit ngunit komportableng damit upang hindi magkasakit lalo na sa mga hindi sanay sa malamig na panahon. Pinapayuhan din po na mag-take ho kayo ng extra dose ng vitamin C. Ang pinakamababang temperaturang naitatala sa Baguio City ay 9 degrees Celsius at ito'y noong January 16, 1963. Ang malamig na panahon ay naramdaman na rin sa La Trinidad, kabisera ng Benguet, nakapagtala ng 14.3 degrees Celsius kahapon ng umaga. Asahan naman ang maulap at pulupulong mga pagulan sa Baguio, ganyan din sa Benguet ngayong araw dahil pa rin sa northeast monsoon o amihan. Tuloy ang nationwide transport strike ng grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide piston ngayong araw. Nagdagdag piston ng 20 protest area sa Metro Manila, ikinakasan nilang tigil pasada. Kabilang dito ang Navaliches sa Quezon City, Pilcoa, Litex sa Alabang, diyan din sa mga lalawigan ng Southern Luzon, Bicol at Cebu. Ayon kay Steve Ranho, Secretary General ng Piston, sasamahan sila ng iba't ibang grupo ng mga driver at mga operator upang iprotesta ang napipinto at hindi mapipigil ang phase out sa mga tradisyonal na mga PUJ sa katapusan ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ito dahil sa nagbibigay na ng assurance ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Wala naman daw mga phase out na lumang jeepney. Kaya lang kinakailangang mag-consolidate ang mga PUJ upang matiyak na magiging maayos ang serbisyo sa mga commuter
kahit may kalumaan na ang kanilang mga ibinibiyaheng jeep. Suspendido ngayong araw ang number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa tigil pasada ng grupong Giston. Dahil dito, asahan naman ang mas mabigat na daloy ng trapiko dahil sa inaasahang malaking volume ng mga sasakyan ang nasa lansangan sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, may mga ruta sa NCR na apektado ng transport strike kaya't nagdesisyon sila suspendihin na ang number coding sa buong Metro Manila maliban lamang sa lungsod ng Makati. Ikinasa ng Piston at ng mga kalyado nitong grupo ang 3 araw na tigil pasada bilang protesta sa deadline sa consolidation na bahagi ng PUB Modernization Program ng gobyerno. Suspendido rin ang klase online class na lang muna sa ilang lugar sa bansa dahil naman sa tigil pasada at pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Kamalig, Albay habang online naman ang klase sa Cabuyao, Laguna. Modular online din muna ang klase sa Calamba, Laguna sa lahat ng antas, private at private school. Sa General Santos City, walang klase mula pa noong November 18 hanggang bukas habang suspendido rin ang trabaho sa gobyerno ngayong araw. Online din muna ang klase sa Adamson University ngayong Lunes, gayon din sa Arellano University, De La Salle University, Manila at gayon din sa Laguna hanggang November 22. Isasagawa rin ang online class sa Far Eastern University, Manila at Makati, FEU High School, Mapua University, gayon din ang Miriam College, Loyola Heights hanggang November 21. Tuloy din ang face-to-face classes sa Pasay City sa kabila ng ikinasang 3 araw na transport strike ng grupong Piston na magsisimula ngayong Lunes. Sa statement na nilabas sa social media ng Public Information Office, nakasaad na hindi nila inaasahan ang matinding epekto ng tigil pasada sa mobility sa Pasig. Ibinatay nila ito sa impormasyon na kanila kuha mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga apektadong ruta. Idinagdag pa nito na kung sakaling mahirapan man sa kanilang pagpasok ang mga commuter, may nakahanda na ling libreng sakay na mag-iikot sa syudad upang umalalay sa mga estudyante. Nasa 250 assets naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang idineploy para alalayan ang mga maapektuhan sa isasagawang malawakan strike ngayong araw. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Celine Pialago, tagapagsalita ng LTFRB, may mga nakastambay na mga truck service vehicle, mobile patrol at mga bus para sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike. Ayon kay Pialago, magkakalob sila ng libreng sakay na paraan para matulungan ang mga riding public na maapektuhan ng 3 araw na transport strike. Ating mga preposition staging areas po would be around 20. So doon po naka-preposition yung mga assets natin at naka-standby just in case po kailanganin dun sa mga rutang maapektuhan, then i-deploy po yung mga nasabing sasakyan. May alok din na libreng sakay ang Quezon City Police District sa panahon ng tigil pasada ng Piston. 25 sasakyan ang dideploy ng Quezon City o QCPD para saluhin ang mga pasaherong mapeperwisyo ng transport strike. Magpapakalat din ang QCPD ng mga tauhan sa mga kalsada, maglalatag ng checkpoint at magpapatrolya upang pigilan ang namang iligal na aktibidad. Labintatlong minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nag-remit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Baguio ng 5 bilyong pisong karagdagang dividends sa Bureau of Treasury bilang suporta at pagpapalakas sa budget requirement ng gobyerno para sa iba't ibang mga programa nito. Ang latest cash dividend ng PAGCOR ay kumakatawan sa mga karagdagan at advance na mga dividendo mula sa kinita nito sa pagtatapos ng 2022. Ayon sa PAGCOR, ang 5 bilyong piso ay dagdag sa 1.95 billion pesos na unang ibinigay ng PAGCOR noong nakaraang taon. Ang kabuang remittances ng PAGCOR sa taong ito ay mas mataas ng 9.32% kumpara sa ideklarang dividendo na 6 billion pesos para sa taong 2021. Sinabi naman ng PAGCOR na itinaas nila ang remittance sa kaba ng bansa ngayong taon dahil sa muling pagsigla at pagbuhay ng gaming operations at patuloy na pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Pinangunahan ni Attorney Juanito Sanyosa Jr., Presidente at Chief Operating Officer ng PAGCOR, ang turnover ng 5 bilyong pisong cheque para sa dividendo kay Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marinho.
Ayon kay Marino, ang pinakahuling remittance ng PAGCOR ay gagamitin sa mga high-impact projects at mga programa na pakikinabangan ng mga Pilipino, makatutulong sa ganap na pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Hoy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today. Kunot-no ka na naman ba sa makapit, marikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't ba pahihirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, bagamat hectic ang kanyang schedule at kahit pa nasa official working visit sa Amerika, nagpatawag pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng emergency meeting via Zoom upang tutukan ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Mula Hawaii, pinulong ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng pamahalaan kabilang sina Defense Secretary Gibo Chodoro, Health Secretary Ted Herbosa, Social Welfare Secretary Edu Punay, Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at marami pang iba. Isa sa direktiba ng Pangulong BBM ay agad na maglabas ng Quick Response Fund sa pamamagitan ng NDRRMC batay sa pinsala at pangangailangan ng mga biktima. Sa pagbabalik sa bansa mamayang gabi sa NAIA, agad na makikipagpulong ang Pangulong Marcos sa NDRRMC upang tumanggap ng situation briefing at personal na tutukan ang pagpapadala ng mga relief goods na magtutungo sa Mindanao. Mula sa NAIA, bibisitahin din ng Pangulong BBM ang warehouse ng DSWD kung saan nire-repack ang mga relief goods. Dadalhin sa mga apektadong residente ng pagyanig ng magnitude 6.8 na lindol, lalong-lalo na sa Sarangani. Mahigpit din ang direktiba ng Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways na agad kumpinahin ang mga nasirang kalsada bago magpasko. Binasan din ang claims process ng mga napinsalang ospital upang matiyak ang pondo sa pagkukumpuni ng nasabing mga pasilidad. Antabayan nyo mamaya ang updates mula kay Director Toto Bacolcol. Samantala, umakyat naman sa 8 ang death toll ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Mindanao noong Biyernes. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala sa 8 nasawi sa Davao Region na sentro ng malakas na lindol. 13 ang naitalang sugutan sa Region 11 at Region 12, habang 2 naman ang inulat na nawawala sa Glan, Sarangani. Nananatili naman sa evacuation center ang nasa 180 pamilya. Kumakatawan ito sa 1,509 individuals na nawalan ng bahay matapos na mag-collapse din dala ng lindol. May kabuang 54 na bahay na sira sa pagyanig sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani. Agad naman binisita ni Vice President Sara Duterte ang Sarangani matapos nga umuga ang magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes. Personal na nakiramay din ang Pangulong Pangulo sa pamilya ng mga nasawi ng pagyanig. Tinungo ni BP Inday ang Ladera Funeral Home sa Glan, Sarangani kung saan nakalagak ang mga labi ng mag-inang namatay dahil po sa trahedya. Pinuntahan din niya ang 2 sugatan sa Sarangani Provincial Hospital upang alamin ang kanilang kondisyon. Napinsala nga ng magnitude 6.8 na lindol ang 9 na national at provincial roads sa Socsargen. Ayon sa Office of Civil Defense Region 12, bagamat passable ang ilan sa mga kalsada, isang lane lamang ang bukas at para lamang din ito sa mga light vehicle. Nagpapatuloy pa ang pagsasaayos sa mga kalsadang napinsala sa munisipyo ng Tibuli at Nampakan sa South Cotabato. 3 tulay naman ang nasira sa Sarangani, habang isa sa Jal Santos City na perwisyo na ng malakas na pagyanig. Isinailalim naman sa Red Alert ng Socsargen Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang buong rehiyon matapos yumanig ang magnitude 6.8 na lindol. Ibig sabihin 24/7 dapat na mag-report sa kanilang headquarters ang lahat ng mga disaster official ng rehiyon. Pornada ang pagdadala ng agricultural products sa Sarangani dahil sa nakahambalang ng mga landslide sa mga highway.
Walong napaulat na nasawi sa malakas na pag-uga sa naturang bahagi ng rehiyon. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Update muna tayo sa transport strike. Baguio Benguet Public Utility Jeepney Federation hindi lalahok sa 3 araw na tigil pasado ng piston. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Good morning, Romy. Hindi lalahok ang mga miyembro ng Baguio Benguet Public Utility Jeepney Federation sa tigil pasada na ipapatupad ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide of piston simula ngayong araw hanggang Nobyembre 23. Ayon kay Federation President Wilson Bumayat Jr., kailanman hindi makikibahagi ang kanilang grupo sa ganitong uri ng protesta na negatibo ang magiging epekto nito sa mga riding public. Sa nakailipas na ilang taon, ay hindi lumahok sa anumang transport protest ang federasyon na kumakatawan sa 75% ng mga jeepney association sa Baguio at Benguet. Sinabi ni Bumayat, hindi rin nila sinusuportahan ang nationwide tigil pasada noong Marso sapagkat hindi ito akma sa prinsipyo ng serbisyo publiko na hindi lamang mangangahulugan ng pagkakaloob ng pampublikong transportasyon kundi pagbibigay rin ng tulong sa mga nangangailangan. Binigyan din niya na bilang tagapaghatid ng mahalagang serbisyo sa halaga na abot kaya ng publiko, ang pagpapatuloy ng kanilang serbisyo ay mas mahalaga kaysa sa matatanggap nilang kompensasyon. Hindi rin lumahok ang kanilang grupo nang muling maglunsad ng panibagong protesta ang transport group na Malayang Alyansa ng bus employees at laborers o Manibela noong October 16, 2023. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just like Nina Romy, naibag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Samantala, 2 naman ang patay habang isang sugatan sa bangkaan ng tricycle at motorsiklo sa Paco, Maynila. Kinilala ang mga nasawi na sina Apolonio Tuyado III, 42 anyos, isang tricycle driver at ang kanilang pasahero na si Joven Braga. Isinugod pa ng ospital ang rider na motorsiklo na si Ronald Betonio, 35 anyos. Batay sa report, nag-overtake ang tricycle ni Tuyado dahilan upang makabanggaan ito ang rider na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pangulong BBM iniutos ng patuloy na relief efforts at monitoring sa mga lugar na nilindol dyan sa Mindanao. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH13. Let, good morning. Nagkaroon ng virtual meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno habang nasa Hawaii. Pinatututukan ng Pangulo sa kaukulang mga ahensya ang mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, partikular ang Sarangani Province. Sabi ni Pangulong Marcos, dapat maging alerto sa aftershocks dahil dito kadalasang maraming nadidisgrasya. Iniutos nito ang patuloy na relief operation sa mga apektadong pamilya. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Undersecretary Edu Punay at Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno. Nagbili ng presidente sa mga opisyal, nahihingi siya ng regular na update sa sitwasyon sa mga lugar na nilindol. Mamayang gabi nakatagdang umuwi sa Pilipinas si PBBM mula sa kanyang biyahe sa Estados Unidos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Alas 4:23 ng oras sa buong kapuluan, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez, hahanapan ng Marcos Administration ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga lansangan tulay at mga fishport at ilan pang mga infrastrukturang nasira ng magnitude 6.8 na lindol sa Southern Mindanao nitong Biyernes. Ang assurance ni Romualdez ay para sa sapat na pondo ay tiniyak naman ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo matapos na personal na magtungo sa Jos Santos City at Sarangani alinsunod sa naging direktiba ni Speaker Romualdez upang alamin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ayon kay Tulfo, malinaw ang instruction sa kanya ng Speaker na tiyakin na mahahanapan ng pondo ang rehabilitasyon ng mga nasira at pagkalooban din ng kabuhayan ng mga apektadong residente. So dito sinabi ng kongresista, patuloy din ang ginagawang pamamahagi ng Tingog Party List ng relief goods sa mga apektadong lugar kung saan malakas ang pagyanig.
Kongreso popondohan nga ang rehabilitation at recovery efforts ng mga naapektuhan ng lindol sa Southern Mindanao. Karagdagan detalye mula kay Manang Milky Rigunan, Richwell. Manang Milky. Maglalaan ng pondo ang Kongreso para mapondohan ang recovery and rehabilitation efforts sa mga nasalanta ng 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province at General Santos. Ito ang tiniyak ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo matapos bisitahin ng Sarangani para makita ng personal kung gaano kalaki ang lawak ng pinsala ng lindol at may hatid ang kinakailangan na tulong. Si Tulfo ang inatasan ni House Speaker Martin Romualdez na magsagawa ng inspeksyon sa mga nasalanta ng lindol dahil nasa Amerika pang speaker kasama sa delegasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tulfo, kinausap niya na si Congressman Elizalde Co, Chairman ng House Appropriations Committee, para makipag-coordinate sa Department of Public Works and Highways. Layunin ito na gamitin ang Quick Response Fund ng DPWH para sa reconstruction and rehabilitation programs, kabilang na dito ang repair ng mga nasirang infrastruktura. Sa pagtay naman ng DPWH District Engineer Ray Francisco, mangailangan ng Sarangani ng tinatayang 200 million pesos para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura dahil sa lindol. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. 25 makalipas ang alas 4. Pagbuo ng Department of Disaster and Resilience muling iginiit kasunod ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Mas mabilis ang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa mga panahon ng sakuna kung may departamentong nakatutok dito. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo kasunod ng panawagan sa mga kapwa-senador na ipasa na ang panukalang batas para sa pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Ayon kay Go, iba ang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno kung ang kanilang kausap ay nasa cabinet level. Sa ngayon ay may National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngunit isang undersecretary lamang ang namumuno dito. Batay sa kanyang panukala, ang DDR ang mangangasiwa sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa disaster response. Kapag may bagyo ay may prepositioning ng mga relief goods, ganun din sa evacuation kapag pumutok ang bulkan. Ibinigay na halimbawa ni Senator Go ang pinakauling nangyaring lindol sa Mindanao. Ang LGU ang nagtatawag sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na dapat ay responsibilidad na ng DDR kapag ito ay naging batas. Narito si Senador Bongo. Mas mabuti ng handa tayo. Mas mabuti ng proactive tayo. Tingnan niyo po nangyari sa GLAN ngayon. So hingi ng tulong yung mga LGU, tawag dito, tatawag sa mga national offices. Pero kung meron na ho tayong departamento na nakatutok po sa kanila, yun na po ang makikipag-coordinate kagad. Department of Disaster Resilience. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Raymond. Samantala, si BP Inday nga ay dinalaw ang Jensan at Sarangani Province. Nandun din si Jun Dimakota ka Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagpapatuloy pa ang pagdagsa ng iba't ibang tulong para sa mga biktima ng 6.8 lindol sa General Santos City at sa Sarangani Province. Mismong pinapangunahan ni General Santos City Mayor Lorely Pacquiao ang tuloy-tuloy na pamimigay ng relief goods sa lahat kasama ang DSWD. Kahapon dumating si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa General Santos City at direktang dinalaw ang mga apektado ng lindol. Dinalaw din ito ang mga lugar na napinsala at kasamang dinalaw ang Sarangani Province. 3 bayan sa probinsya ng Sarangani naman ang malubhang naapektuhan. Ito ay ang mga bayan ng Alabel, Malapatan at Glan. Sa kautusan ni Sarangani Governor Roel Pacquiao, naging mabilis naman ang inilunsad na clearing operation sa mga national highway na may mga landslide at boulders na gumulong at humarang. Naging abala din ang gobernador sa personal na pagdalaw nito sa mga kababayang naapektuhan ng lindol para sa agarang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan na agarang tulong ng lokal na pamahalaan. Samantala, batay naman sa Executive Order No. 82 ng Office of the City Mayor, mananatiling walang klase sa lahat ng eskwelahan ngayong
araw ng Lunes hanggang Martes sa General Santos City dahil sa gagawing assessment inspection sa mga private and public school buildings. Sa datos ng NDRRMC, umabot sa 8 ang kabuang nasawi sa magnitude 6.8 itong Biyernes sa South Cotabato. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, June. Samantala, hoy mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Walang pasok ngayon ha. Maraming eskwelahan na nagdeklara na ng suspension ng classes. Amay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable Shield sa paglaban sa germs versus another brand may pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Hanap buhay muna tayo. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art simula November 19, alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka may mga importante tayong lakad. Huwag kalimutan magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households ha. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabuk na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, yung dating sexy actress daw na si Cherry Madrigal ayaw nang balikan ang pagpapakita ng katawan sa pelikula. Nagbago na siya. Alas 4:32, detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Uy, nagkaroon tayo ng pagkakataong makausap ang dating sexy actress na si Cherry Madrigal. Ayon kay Cherry, ayaw niya nang balikan pa yung mga ginawa niyang pagpapasexy noong mga panahon ng kanyang kabataan. Dahil meron siyang masayang pamilya, mabuting asawa, at nananahimik na raw siya ngayon. Si Cherry ngayon ay isang empleyado sa Quezon City City Hall na kung saan sinasabi nito na mas masarap ang buhay ng isang simpleng nanay, simpleng asawa at simpleng kaibigan. Pero hindi itinatanggi nitong si Cherry Madrigal na ang mga ginawa niyang pelikula ay totoo namang nagpakita ng kalaswaan. Pero hindi daw siya yung ipinakikitang nakikipag-tsorbahan. Mukha lang daw niya ang ginagamit sa mga nasabing pelikula na kanyang ginawa noon. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo,
Pilipino. Maraming salamat, Morley. Ikaw ba yung kadobol? Palagay ko hindi. 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinayuhan naman ni Interior and Local Government Secretary Menhor Abalos ang lahat ng mga outgoing barangay official na i-turn over na ng maayos sa mga pag-aari ng gobyerno sa mga papalit sa kanilang posisyon. Payag ito ni Abalos kasunod ng ma-report na tinatanggap na ilang natalong dating opisyal sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan election sa tumangging ilipat sa kanilang kahilili ang mga ari-arian ng gobyerno. Yung iba inasabi sila daw bumili kaya ayaw i-turn over. Pantakin mo yung uupong bagong kapitan ni walang table. Ay naku, dami ho niyan sa mga probinsya. Paliwanag niya Abalos sa ilalim ng Revised Penal Code kapag napatunayan ang criminal intent na maaaring makasuhan ng malversation at maharap pa sa pagkakakulong ng hanggang 40 taon depende sa halaga ng property na inaako na ng mga natalong kandidato o natalong opisyal. Bukod dito, maaari ding mahatulan ng perpetual disqualification from public office ang hindi magto-turn over ng mga government property. Inihalimbawa ni Abalos ang kaso ng isang outgoing kagawad sa Quezon City na napaulat na nanulak na isa incoming barangay chair na ang tangkeing pigilan ang turnover ng partrak na pag-aari ng pamahalaan. Ayon kay Abalos, ipinag-utos na niya ang agarang investigasyon sa nasabing issue. Nasa Honolulu, Hawaii na ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 2 araw na working visit. Ayon sa palasyo ng Malacanang, bibisitahin ng Pangulo ang headquarters ng US Indo-Pacific Command ngayong araw bago siya bumalik ng bansa. Magkakaroon din siya ng roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies kasama ang mga military leaders ng Amerika. Bibisitahin din ng Pangulong BBM ang Filipino community. Naku, daming Ilocano ho doon. Kabilang mga kaibigan ng kanilang pamilya na tumulong nang ipatapon sila sa Hawaii noong 1986. Balak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na pumasok sa kasunduan sa internet provider na Starlink ni Elon Musk. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos na mag-ikot sa SpaceX facility sa Hawthorne, California. Ayon sa Pangulong BBM, nakita niya ang potensyal ng bansa para sa satellite broadband connectivity para mapahusay ang koneksyon ng internet sa Pilipinas. Iginit pa ng Pangulo na nanatiling salot sa bansa ang mahinang internet connection. Pero mababaguan niya ito sa iba't ibang mga nilagdaang kasunduan sa US. Nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese President Xi Jinping na bumuo ng mekanismong magpapakalma sa tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulong Marcos matapos ang pulong nila ng Presidente ng China sa sidelines ng APEC Summit sa Amerika. Muling iginiit ng Pangulong Marcos kay Xi ang issue ng mga mangingisdang Pinoy na binubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Iginit nito na hindi dapat saktan ang mga Pinoy na mangingisda at hindi dapat na idaan sa dahasang problema sa rehiyon. Ibinalita rin ni Pangulong BBM na umirit siya kay President Xi para sa mapayapang pangingisda ng dalawang lahi gayong umano ng dating sitwasyon. Itinanggi naman ni House Speaker Martin Romualdez ang anumang pagkilos para sa pag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay Romualdez, hindi niya alam kung saan galing ang chismis na nagpaplano ang ilang miyembro ng Kamara na patalsikin si BP Inday at wala siyang alam dito. Iginiit pa ng House Speaker, walang inihahain na kahit anumang panukala tungkol dito. Wala ring balita kaugnay nito at hindi niya alam kung saan ang gagaling mga impormasyon na unang narinig sa number 1 critic ni BP Inday na si Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Samantala, inaasahan ni Romualdez na mas gaganda pa at bubuti ang relasyon sa pagitan ng Kamara at ni BP Inday Sara kasunod ng desisyon na wag nang isulong ang 650 million peso confidential fund ng OBP at DepEd sa ilalim ng proposed 2024 national budget. 38 na makalipas ang alas 4. Iginiit naman ng Pangulong BBM hindi na kailangan ng kanyang kapatawaran sa mga taong nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto. Ginawa ng Pangulong Marcos ang pahayag matapos tanungin kung napatawad na rin niya ang mga responsable sa pagkaka-exile ng buong pamilya sa Hawaii. Ayon sa Pangulong Marcos, hindi niya masisisi ang mga taong ito kung sa tingin nila ay ginawa lamang nila ang kanilang dapat gawin.
Pero paglilinaw ng Pangulong BBM kung gusto ng mga nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang kapatawaran, ibibigay na niya ito. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may kinalaman sa 2028 elections ang bangayan at malasahan sa loob ng Kamara de Representantes. Ayon kay Senator Amy, hindi niya maintindihan kung bakit masyadong maagang iniumpisa ng giyera ngayong 1 taon pa lamang ang Marcos administration. Tinawag ng senadorang American style na tadtad ng negative publicity para sirain ang kalaban ang nangyayari sa Kongreso. Sinabi pa ni Senator Marcos na normal lamang na gumanti din ang tirada. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo't anak nito na si BP Inday ang pinag-uusapan. Matatandang nagsimula ang bangayan sa pagitan ng Duterte at ng Kamara ng alisan ng Confidential Fund ang Office of the Vice President at DepEd. Pinag-iingat ng mambabatas ang mga pumuputakti sa pangalawang Pangulo dahil kilala niya ang ama nito na walang sinusuko ang laban. Nag-umpisa kasi sila ng gera, napakaaga, hindi ko maintindihan. Bakit sa 1 taon pa lamang nakaupo yung administrasyon, bakbakan na para sa 2028. Baka American style yan. Demolition job muna, negative publicity, para sirain yung kalaban mo. Syempre, babalikan ka. Lalo na, ama yun Talagang babalikan ka. At dapat mag-ingat. Alam naman natin si PRRD, talaga pag labanan, hindi yan susuko. Samantala, sinagundahan naman ito ng political analyst na si Professor Ramon Casiple. Sinabing masyado pang maagang pumosisyon ng malalakas na puwersang posibleng magsalpukan sa presidential elections. Umapela din si Casiple sa mga ito na atupagin muna ang paglutas sa mga problema ng bansa sa halip na unahin ang politika. Nako, yan ang delikado. Kasi nauubos yung oras dyan sa mga politika na yan. Yung mga problema ng bansa, lalo na sa ekonomiya, mukhang may tatabi. At lalo pa sa international ngayon, ang daming nangyayari. Maraming apektado na kababayan natin sa mga labanan sa Israel, kahit na itong nangyayari with China. Nakiusap naman ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang idamay sa politika ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Ayon kay House Majority Leader Manix Delipe, baka mauwi pa sa pagkwestiyon sa profesionalismo at pagiging neutral ng uniform personnel. Idinin ito na hindi tama at hindi patas na tila na idadawit ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP sa mga political activities. Nagpakahirap umano ito na maibalik ang kredibilidad at mapatas ang level ng profesionalisto sa kanilang hanay. Sinabi pa ni Delipe na mas dapat isaisip ng dating Pangulo ang kapakanan ng bayan kaysa sa pampulitikang interes. Lalaking galing sa Rehabilitation Center, sinaksak ng tiyuhin sa Pilar Bataan, patay. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Patay ang isang tiyuhin matapos nasaksakin ito na kanyang mismong pamangkin na nakainom umano ng alak na bagong labas pa lamang ito sa Rehabilitation Center na naganap ang pananaksak sa Barangay Santa Rosa, Pilar Bataan. Sa ulat ni Pilar Chief Major Dennis Ian Ribillas, ang biktima na nasawing tiyuhin ay kinilala na si Edgardo Mariano Labrador, 57 anyos, habang ang suspect na pamangkin naman ay kinilala naman ito na si Joseph Pasag Mariano, 44 anyos, na kalalabas lamang umano sa rehab sa Barangay Liang Pilar. Nakipagtalo umano ang suspect sa biktima alas 11:30 ng gabi na nauwi ito sa panaksak ng suspect dahilan para isugod itong biktima sa ospital at dito na idiniklarang dead on arrival. Nahuli naman agad ang suspect at ngayon ay naharap ito sa kasong homicide. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa Pilar Municipal Police Station Detention Facility para panagutin sa kanyang nagawang krimen. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Mayababa kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Doc, magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir. Oo, kumustahin mo muna natin anong latest ho sa Sarangani at saka sa Jensan. Ilang aftershocks na po yung ating naramdaman? Okay, so as of 4 a.m. Kanina,
nakapagtala na po kami ng 101 aftershocks and 5 lang dito ang naramdaman ng mga tao. Okay. So yung pinakamataas na aftershock is mag 4.3. Mahina na. 4.3 yung magnitude. Okay. Ang alam nyo, pagka ganitong gumalaw itong Mindanao Trench itong gumalaw, di ba? Cotabato Trench. Cotabato Trench. Oo. Kinakabahan tayo dahil noong 2019, hindi naman katagalan pa yun, 2019, magkakasunod yung intensity 7 ng lindol tumama sa amin sa Mindanao, Director Toto. So, ano ho ang inaasahan nating senaryo dito? May posible din bang paggalaw doon sa iba pang mga fault? Wala naman, hindi ito katulad nung October 2019 kasi doon inland faults tapos magkatabi-tabi. Ito naman is trench ang gumalaw nung November 17. Mm-hmm. Yung October 2019, may tinatawag tayong stress transfer. So yung energy na nirelease by an active fault was transferred to a nearby active fault. Magkatabi-tabi yung mga faults doon. Okay. Kaya sunod-sunod yung mga lindol natin. Pero dito naman, it's a trench. So, unless may magkakalapit na fault dito sa trench, pero mukhang hindi naman kasi malalim naman yung source ng lindol natin, kaya mukhang hindi magkakaroon to ng stress transfer. Naku, Sarah, magkatotoo ang sinasabi ho ninyo, Director, dahil nininervyos yung ating mga kababayan. So, magkaiba yung gumalaw at malayo dun ho sa mga fault na gumalaw noong 2019. Nakikita niyo yung mga picture? Nakikita niyo itong mga picture sa Sarangani, doon sa may gitna ng mga nyugan. Ba't ho, parang nagkahiwa-hiwalay na mga isla ho yung taniman ho ng nyugan? Malambot yung lupa. Yes, nakita ko yun, and then again, verify pa yan ng mga may tao kami sa field, verify nila yung mga pictures na nakikita natin sa social media. Uh-huh. Ang napansin lang namin, yung mga tao parang kulang pa rin siguro sa awareness kasi habang nagkaroon ng malaking lindol, nandun ba siya sa dagat, nasa shoreline sila. Dapat pagtakbuhan na yan doon sa mataas na lugar. Sila, yung nakatutok pa rin yung cellphone nila doon sa dagat. Okay. So, yun ho siguro nga, kinakailangan pa rin ng massive education. Saan ito? Sa Sarangani? Yes, dito sa may, sa Jensan yung iba, Jensan. sa Sarangani. Teka, bakit nga pala bumaba from 7.2 naging 6.8, Director Toto? From 7.2, yun yung initial estimate namin habang dumadami yung information na nakukuha namin kasi hindi naman sabay-sabay na dumadating yung data namin. We do some recalculations. Okay. And again, kaya from 7.2 naging 6.8. Pero dyan sa central office, ano hong nag-register? Yes, ang unang mag-register po yan yung 7.2. Kaya nirelease agad namin. Okay. But tapos, habang tumatagal, dumadating na yung other data, nire-recalculate namin. Okay. Are we expecting more aftershocks? Bukod doon sa 100 plus? Yes, that's right. Yung aftershocks would last from several days to several weeks. Pero habang tumatagal naman, humihina and lumiliit yung number. Okay. Director, dito sa may bandang South Africa, nakita ho ninyo yung pinadala ko hong picture sa inyo, di ho ba? Walang kinalaman yung posibleng nangyayari doon dito ho sa mga movements ng Pilipinas, ng mga fault natin. Wala naman po. Dito sa yung picture na pinadala nyo kahapon, yun yung sa East Africa. Again, meron tayong tinatawag na East African Rift. Naghihiwalay po yung eastern side ng Africa. Eventually, yung African plate magkakaroon pa ng which is yung African plate hiwalay yan doon sa Somalian plate. So may eventually paghiwalay niyan bumubuka magkakaroon na ng panibagong dagat. Wow. So magko-connect yan dito sa may Red Sea. Galing parang we're viewing a history of the changes, geographical changes ng bundok. Director Toto?
Yes, tama po kayo. And it started actually 25 million years ago. So until now, it's still ongoing. And millions of years from now, eventually mahihiwalay na yan and magkakaroon na ng panibagong dagat yan. So hindi pala ito nagsimula lang sa Ethiopia noong 2005? Early on pa? Hindi siya. Matagal na po yan. Matagal na yan. Okay. Oo. So, pero 60 kilometers ang haba, ha? Yes, tama po kayo. And in fact, maraming active volcanoes dyan kasi naging manipis yung crust natin and it's easier for the magma to go up. And kamukha yan ang nangyari sa Iceland, as you were saying. Yes, sa Iceland naman, meron din ganong situation. Yung North American plate and yung Eurasian plate humihiwalay. So, most likely, kailan mangyayari ang pagkakaroon ng bagong dagat o ocean dyan sa area na yan ng Africa? Matagal pa yan, millions of years from now. Millions of years pa, susme. Pero right now, matubig na siya, wala? Disyerto pa rin? Yes, may tubig na po yan. In fact, yung Lake Victoria, kung pabida kayo sa Lake Victoria, nandyan sa lugar na yan. And yan na yung isa sa mga palatandaan natin. Manifestation yan. Yung Lake Victoria, nag-start na siya. Of course, it's a lake, may tubig na. And may mga several lakes pa rin tayo dyan sa lugar na yan. So eventually, magkakaroon na rin ng intrusion dyan ng saltwater? Yes, that's right. Galing, oo. Napuntahan nyo to ng personal, Director Toto? Hindi, pero naaral namin to. Very unlikely naman mangyari yan sa Pilipinas kahit marami tayong fault system, no? Meron tayong tinatawag natin na Bacolod Corridor. Again, ano pa rin to, maraming kusugtot dito. And yung Bacolod Corridor, yung nasa Tagaytay area, Taal area. So, it's also a result according to some scientists, although hindi lahat nag-agree. So, yan, humihiwalay din daw yan. Naku. So, ano i-create dito eventually? Panibagong lake? Eventually, magkakaroon ng dagat yan. But again, it will take millions of years. And kung totoo nga yung sinasabi. That's the reason why we need more geologists, ano ha? That's the reason why we need to modernize ang PBOX natin dahil sa mga pagbabagong nangyayari ho, ano ha? Abay, mantakin mo, sa Ethiopia, we're witnessing a history, ano ha? Sa pagkakaroon ng isang bagong dagat. Kita mo? Oo. Samantalang dito sa atin, kalahati ho ng puwersa ng PBOX, JO pa rin. Uy, pakiusap natin sa mga mambabatas bago ho kayo magbangayan. Unahin niyo muna itong modernization ho ng DOS, ng PBOX, lalong-lalo na, no ha? Dahil kinakailangan ho talaga natin ng mga dagdag pang mga eksperto at saka syempre, paano ko naman magkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa hamon ng kalikasan, ano ha? Sa mga lindol, sa mga pagputok ng bulkan, pagpunta mo doon, wala ka man lang katiyakan na you're properly protected dahil job order ka pa rin, ano ha? Oo. Nasa anong status na ba, Director Toto? Busy kasi yung Congress ngayon, sir, sa budget hearing. So, nasa appropriations pa rin kami. Nasa appropriations. Sige, kulitin natin si Congressman Saldico na ma-prioritize din ito, ano ha? Oo. Ilang tao nga kailangan natin, Director Toto? 600 na employees, permanent staff ang kailangan namin. Right now, 420 kami, pero kalahati nun cost staff. So, kulang pa ng 200. Ang 200 na current ay regular, 200 ang JO. Yes, that's right. Paano natin may inganyo ang ating mga geologists na manatili sa Pilipinas? Director, thank you ha. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat din po, sir. Thank you. Si Director Toto Baculcol ng PBOX. Ano ho ninyo na pag-uusapan lang itong mga ganitong predikamento ho ng mga taga-PBOX kapag lumilindol. Di ba? Inaatangan ho natin sila na napakabigat na responsibilidad pero hindi naman para bang sundalo, isusubo mo sa gera, bahala ka muna maghanap ng baril mo. Di ba? Parang ganun yung sitwasyon nila. Punta ka doon sa gera, ha? Yung insurance mo, saka na natin pag-usapan. Pag natigok ka, bahala ka sa buhay.
Napaka-unfair po. Maganda umaga, Pilipinas! 62 taong gulang na magsasaka na bangga ng motorsiklo sa Bani, Pangasinan patay. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RS38. Santosya Kabasani, Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 62 anyos na magsasaka matapos mabangga ng motorsiklo alas 9:25 ng gabi sa barangay Ambabaay, Bani, Pangasinan. Sa ulat ni Bani OIC Chief of Police Major Dennis Kabigat, minamaniho ni Rico Calixtro, 21 anyos, residente ng barangay Ranom, Iloco, ang kanyang motorsiklo nang bigla umanong tumawid ang biktima na nakilalang si Sammy Kalima Ignacio, 62 anyos, magsasaka, residente ng barangay Ambabaay, at kapwa sugatan ang biktima at driver ng motorsiklo na itinakbo sa Western District Hospital sa Alaminos City. Subalit idiniglarang dead on arrival ng attending physician si Ignacio habang patuloy na ginagamot si Calisto, at inihahanda naman ng mga investigador ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:55 ang oras sa buong Kapuluan. Malu, makakausap pa natin yung winner natin ng Mahiwagang Tunog. May nanalo na po eh. Nakadali, hindi pa natin ipapadala yung premyo. Sige, bukas na lang, bukas. Ano? Makakausap natin yung winner natin ng Mahiwagang Tunog. So hanggang ngayon, wala pa tayong bago. Kasi hindi pa natin nakakausap. Galing, ang bilis, nakubuhan niya kaagad na munggo lang ho yun. Diba? Kaya sabi ko, cylindrical yung pagkakayari ng isa, pareho silang bilog. Ilang piraso ho ng munggo na inalog sa loob ho ng garapon. Bilis. Kaya nagbigay tayo ng clue, nadali kaagad. Samantala, para ho naman sa mga pupungas-pungas dyan, hindi magandang gising, baka hindi magandang inyong tulog. Hindi kasi kayo nag-uultabayo. Hapon po, nakausap natin si Ran Mendoza at sabi, isa pong magaling na pharmacist. Ang sabi niya, marami ho sa ating mga kababayan, kapag lumalaki yan dyan, habang nagkakaedad, nagpapalay po kaagad. Alam ba ninyo na malaki may tutulong ng ultabayo sa halip na magpalay po? Kung gusto ho ninyong mapigilan ng paglaki ng tiyan. Kasi yung paglaki pala ng tiyan natin, ang nagtitrigger dyan ay yung hormone na ghrelin. Yung ghrelin daw po kasi pagkakulang ka ng tulog, lumalabas yun. At kayo yung nagmamanifest at sinasabing, gutom ka na, gutom ka na, gutom ka na. Ayun. Pero pagka nag-ultabayo ka, ang ilalabas ho na hormone ay leptin. Ang sasabihin naman ng leptin, busog ka na. Busog ka na, busog ka na. Kita ho ninyo, nagsasalita ho yung mga hormones. Hindi, nagko-communicate po sa ating utak. Ayan, Kaya kung kayo ho, gustong maging sexy, bukod ho sa diet, alagaan din ho ninyo ang inyong tulog. Ayan. Kasi pag kulang ho naman ng tulog, stressful ang buhay, nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Ayan. Kaya kinakailangan mag-ultabayo po kayo. Anong bang ultabayo? Ito po ay ang kauna-unahang postbiotic supplement sa Pilipinas. Ang postbiotic po ay inaral ng mga dalubhasa sa Japan at ang function niyan, ina-activate po yung commander ng ating immune system para malabanan ang sakit ng mga infeksyon, magkaroon din ng magandang tulog, para magkaroon tayo na magandang gising kinabukasan. Rekomendado ito ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Ngayon, kung may mga tanong ho kayo sa inyong kalusugan at kung paano makatutulong po ang ultabayo, mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580 para sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago, stressful na buhay, kailangan natin ng matinding kaagapay. Yan po ang ultabayo. Available sa John's Pharmacy sa Zamboanga City, sa San Pedro Laguna, sa Pasmed Pharmacy, sa Metro Manila. Malapit-lapit na! Umaga, Pilipinas! Ayan, nakahanda na rin daw po ang libreng sakay sa Kamanaba at Malabon area dahil po sa transport strike. Danto si Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, buntag ko yung Angel. Nakahanda na ngayong umaga ang Malabon News para matugunan yung transport strike na magaganap simula ngayong umaga hanggang Miyerkules, November 20 to 23, 2023. Magdi-deploy ng mga sasakyan ng Malabon News upang magbigay ng libreng sakay para naman doon sa mga maaring maapektuhan ng tigil pasada. Nakamonitor naman ngayon ang mga kawani ng pamalalungsod sa nasyonal upang masubaybayan itong sitwasyon sa bawat kalsada
sa lungsod na itong mga pasada ito ko Angel, ito yung manggagaling sa iba't ibang bahagi ng Malabon, patungo naman sa iba't ibang bahagi ng Kamanaba. Meron ding biyahe ng mula Malabon, papuntang Gasak Recto, ay merong mga bibiyahe sa sakyan kung sakaling titigil yung ibang mga namamasada. Nakasuporta rito ang ilang transport group na ito ay hindi lalahok sa tigil ng pasada gaya ng Majesto Tuda Federasyon at Puda Federasyon. Ayon dito kay Mayor Jenny Sandoval, kinakailangan naman ang tulong o kapag kailangan ng tulong o emergency ay maaari naman mag-text o tumawag sa Malabon Command Center. Ito yung 0942-3729-891. Pero sa mga oras nito kay Angel, may mga bumibiyahe pa rin mga jeep, lalo na dito sa may bahagi ng Monumento, Samson Road, itong MacArthur Highway, ang EDSA. Pero dito sa bahagi naman ng biyaheng Kamanaba to Manila via Rizal Avenue ay bihira na yung mga pumapasada. Wala pa rin dito sa Kamanaba, ako pa rin sa Aris 1-3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Mabuti pa dyan sa si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira Maluno. May transport strike o wala, hindi nila problema. Kasi yung eskwelahan ay nasa loob mismo ng township. Nandun ang munisipyo, nandun ang simbahan, nandun ang palengke, nandun ang mga grocery store. Hindi mo kinakailang problema yung transport strike na yan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan po sa Westchester Realty sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito ho 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po ninyo ng take-out ng Pag-ibig housing loan mula sa Pag-ibig, pwede ka na maglipat bahay kaagad. At kung ngayon ho kayo bibili, magpapareserve ng townhouse unit, may chance pa kayong manalo ng bagong chikot. Bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo, pagka ikay sinuwerte, Plus, iba pang mga exciting prices. Ulitin ho natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At para naman hindi kayo mamroblema sa magiging lagay ng panahon, kasama na natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon, wala ho tayong bagyo na minomonitor. Yung low pressure area na binantayan natin sa nakalipas ng mga araw ay nalusaw na ho kahapon. Sa ngayon, ang shear line pa rin o yung banggaan ho ng mainit malamig na hangin na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama ang Northern Mindanao, Caraga, Bicol Region at rehiyon ng Mimaropa. So asanod ng mga kababayan natin, doon sa may mga bahagi ho ng nabanggit kong lugar, sa Kabisayaan, Ilagang Mindanao, tsaka Southern Luzon, saan ho natin yung malaking chance ng mga pag-ulan sa araw na ito na maaaring ho magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, may hinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon ang mararanasan ho. Dito naman sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao at lalawigan ng Quezon. Sa iba pang bahagi ho ng Luzon, kasama Kamaynilaan, mga isolated light rains ang mararanasan, dulot pa rin ng amihan. Kapag may amihan tayo, medyo maliit yung chance ng mga thunderstorms. Kadalasan ang dala nito ay mga light rains. Samantala, sa nalabing bahagi ho ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan. Base ho sa pinakahuling datos natin, medyo maliit na yung chance na magkaroon ho tayo ng bagyo at in the next 2 to 3 days. Base ho sa mga latest na mga data natin na nakalap. Sa ngayon may nakataas pa rin tayo ho na gale warning. Particular na nga dito sa may mga baybayin ho ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ho ng Southern Luzon, kasama din itong Kabisayaan, yung area ho ng Samar. Delikado pong maglayag yung maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahagi ito ng ating bansa dahil magiging maalon ho yung karagatan. Ito ay epekto pa rin ng pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan. So, Sir Angel, ito po ang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Madrina, maraming salamat po. Thank you, Ka-Obet. Ingat po kayo dyan sa Pag-asa, Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! At huwag din kalimutan, anumang emergency o anumang pangangailangan natin ang panlaban sa mikrobyo, nandyan po ang family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang
disiksik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, ala, kabilis ng panahon, magpampasko na. Baka kayo nag-iisip pa ng pangregalo, ha? Huwag niyong kalimutan, nandyan po naman ang Tangerine Chocolate na produkto ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa lamang ho sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. Yan, ha? Nagpo-produce sila ng dekalidad na mga cacao beans mula po sa mga cacao planting materials na hinakot ni Dr. Helen Tan dyan sa Quezon para dun ho maitanim. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa mga suki natin dyan abroad, available yan sa tangerinechocolate.ph. Ang pakiusap ho ni Dr. Helen Tan, tungkulikin ho natin, suportahan ho natin itong pagsisikap ng ating mga magsasaka, ng ating pong mga MSMEs. Sino nga naman daw magmamalasakit sa mga magsasakang Pilipino, sa mga negosyanteng Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Nako, napakagandang pangregalo po sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko. May malawakan tayong transport strike. Kumustahin natin ang ginagawang paghahanda naman ng pambansang pulisya. Kasama na natin si PNP Chief Benji Acorda Jr. PNP Chief, magandang umaga po sa inyo, General. Yes, good morning po, and sa lahat po ng ating mga listeners sa ating programa, magandang umaga po. Oo, binulabog namin kayo ng maaga dahil alam ko maaga kayo nakamonitor ngayon dahil sa transport strike. So far, kumusta ho ang sitwasyon, General? So far, nagmamonitor naman po tayo yung ating regional director ng NCRPO at saka yung mga nearby regions like especially sa Region 3, nakahanda naman sila. And hopefully, hindi naman itong planong strike ay hindi naman maapektuhan yung normal na mga activities. Oo, tsaka naka-ready na yata yung inyong mga panglibreng sakay, General, as usual, ano ha? Alam ko kahapon pa ho yata sila nakadeploy. Pero samantalin ko muna yung pagkakataon, hindi ko pa kayo nakakongratulate ng personal sa matagumpay na at matahimik na SK election. Barangay at SK election na General. Congratulations ho. Maraming salamat po, and I can say that we owe this to the talagang tulong-tulong po with all the agencies na kasama natin, especially the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, under our COMELEC supervision po, yung ating si Chairman Garcia. And also sa ating mga kasamang mga guro na nag-deploy sa mga iba-ibang areas na even in some areas na medyo delikado ay sumama rin sa atin just to perform yung election duties po. Kaya lang, General, mukhang hard loser yung irang mga natalo. Humantong sa violence pagkatapos ng eleksyon, di ba? Although isolated ho naman, ano? Hindi naman pangkalahatan, di ba? O kaya lang, mukhang maraming nakakalimot, may gun ban pa ho tayo. Yeah, pinaalala natin sa ating mga kababayan, ang gun ban po ay effective pa rin hanggang November 29. And tuloy-tuloy po yung mga pag-aresto natin. Sa katunayan na po, as of 11:59 p.m., maabot na po ng 2,304 ang arrested natin. At ang mga firearms na nakonvict natin ay 1,826. Talagang tuloy-tuloy po yung kampanya po natin. Oo. Nung huling hearing nung Friday sa budget ho ng PNP, ang niraise na issue ho ng mga senador itong parang nakababahala daw pong pagtaas ng kriminalidad. Kasi nga, di ba, sunod-sunod yung pamamaril sa bus, ilan pang mga maliliit na mga insidente. Ano yung General? Although sabi nga natin, hindi naman yung pangkalahatan dahil mangilan-ngilan lang. Pero is there really an increasing cases of crimes? Well, nagkataon lang po na sunod-sunod po yung crime. Kaya ngayon, talagang nagpapatawag din at tayo ng emergency meeting sa ating mga regional directors para mapapaiting ang ating kampanya laban sa
krimen, no? But sa kabuuan po ng ating yung mga peace and order indicator, lumalabas naman po na halos maabot po ng 10% or 9.1% po to be exact po yung ating binaba sa mga total crime volume. And ang binaba po is mga 11,000. From 121,823 ay bumaba po tayo ngayon ng 110,736. Pag ikukumpara natin ng status, pagmula nung April 24 to November 15, 2022, at saka itong April 24, November 15, 2022. Kaya malaki po ang binaba. Kasama yung eleksyon? Kasama yung eleksyon, General? Kasama yung eleksyon? Doon sa kasama po. And ang isa pang magandang makita po natin dito sa mga peace and order indicator ay yung po natin, yung crime solution efficiency natin. Tumaas ng 12%. Ibig sabihin, mas maganda po yung pag-responde at pag-address ng ating kapulisan sa mga krimen na nagaganap. From 69.96% ay umabot na po ng 82.01%. Malaki po yun na ilangat ang ating crime solution efficiency. Ibig sabihin, may yung mga krimen, pag may nangyaring krimen, ay talagang nahuhuli or na papailang kaso yung ating mga Kaya lang kasi pag ang isang kaso medyo naging sensationalized, parang nakapokus na kaagad doon. Tapos iisipin mo, ganun kagulo ang Pilipinas. Ano ha? But ang sinasabi ho ninyo, for the past 10 months, bumaba ang sa pangkalahatan ang krimen, ano? Even with the barangay and SK election. Teka nga pala, General, yung sumukong major, yung sa ano, yung involved doon sa kaso nung isang beauty queen dyan sa Batangas, nasa holding area na ho siya? Sa kustodya po ng kanyang unit ng CIDG po, pinag-report po natin para makausap makasakaling tutulong. Well, sa karapatan naman yan kung i-opted to remain silent. Basta ang pinagsabihan ko lang siya na talagang yung nangyaring krimen nagatawid ang ating organisasyon. Yun nga in fact, nag-apologize din naman siya dahil nga sabi niya nakakaladkad pati ho ang buong PNP. No? Pero na-disarmahan ho siya. Opo. Okay. Yan. He is now under restrictive custody po sa Proper A po. Ayan, okay. Anyway, General, bago ho kami magpasalamat ho sa inyo, magpaalam ho sa inyo. May mga intriga kasi, may nominate din doon ho kayo na papalit ho sa inyo. Para bang excited ho kayong mag-retire? ano bang totoo? Hindi po, yung pagpili po ng bagong chief PNP ay sa presidente po natin. So, ubaya po natin yung pagpili na yan sa ating mahal na Pangulo. Now, with regards po sa pag-retire po, talagang lahat naman po nag-retire sa age of 56 unless the President po opts to extend. And I leave that to the President po. Basta sa akin po, sa ating sarili, I'm willing to serve under the President or without the extension. Ayan. So, wala kayong manok, ha? Yun ang malinaw kasi sabi niya, ito malakas to kay PNP chief, sigurado. Mista niya ito. Itong magiging walang ganon. Walang ganon po. Walang ganon po. Lahat naman po, mga ganon. Talagang nasabi Pangulo na po. We can give the profile po ng bawat isa, but nasa Pangulo na po yung decision. Ayun. Kaya siguro ang daming lalong nag-iintriga kasi wala din binabanggit ang Malacanang na potential na kapalit ho ninyo. Kaya sabi ng iba, mukhang i-extend si General ha. Ang dami. Hindi, siguro pagka talaga nagtatrabaho ka ng tahimik lang, mas maraming mang-iintriga sa inyo. Anyway, but just the same, General, good luck, ingat po kayo and keep it up. Ang problema lang ho talaga kay General Benji Acorda, silent worker po ito. hindi mahilig magpropaganda. But General, keep it up and ingat po kayo. Anong gusto ho ninyong iparating na mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao? Well,
gaya ng palagi yung sinasabi ang ating bayan, para maging tahimik ang isang komunidad, kailangan talaga ng tulungan ng bawat isa, kasama ng ang mga kababayan natin. Although trabaho talaga ng pulis ang lumaban laban sa krimen. So mas maganda po kung tayo nagtutulungan. Tuloy lang po na ibigay ang tiwala. Yun ang palagi kong sinasabi naman na sa ating kapulisan. Sana when we do our work, it should be an aggressive. Pero kahit aggressive, it should be an honest law enforcement operation and in accordance with the rule of law. Tayo po ay civilized na, wala yung mga shortcuts, wala yung mga barbaric acts. Yun ang in-emphasize ko. So respect will be given to our police. Kasi habang po ang uniforme natin sa kabag, it means po na yung rule of law shall prevail. Yun lang po ang nakikita kong paraan para maging tahimik ang isang bayan. Mahirap po tayo na mag-detroit po ng culture of violence. General, thank you. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ang tahimik pero hardworking na PNP Chief, si Police Director General Benjamin Acorda Jr. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga nila, Ilocano dito kaya matipid din pati ho sa mga salita. Kaya hindi wag nyo daw nyo asahan si General Acorda na parang tartich o parang politiko na may umihilang na palaka sa kalye, kinakailangan may press release na. Hindi daw ho yun ang kanyang style. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, hala, si Rian Ramos at saka si Pia Wurzbach kini-question ang Miss Universe 2023. Bakit? Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Trending pa rin ang Miss Universe 2023 at pati si Michelle D ang ating pambato sa Miss Universe 2023. Marami ang nag-question kung bakit hindi nakapasok sa top 5 ang ating pambato sa naturang International Beauty Competition. Isa sa nagpahayag ng pag-question ay ang best friend ni Michelle na si Rian Ramos na nanood mismo doon sa El Salvador. Nag-post si Rian sa kanyang ex-account ng art card na kung saan ay kasali si Michelle sa top 5 at wala itong si Miss Thailand. Pero may isa pang art card na wala naman si Miss Philippines at si Miss Thailand ang nakapasok. Na sa caption nito ay something at merong emoji ng mga isda. Ang ibig sabihin ay something fishy. Pero marami naman ang tanggap na hanggang top 10 na lamang talaga si Michelle. Kaya lang meron pang naglabas ng post na kinwestiyon daw ng isang judge doon na si Mario Bautista ang di pagkapasok ni Philippines sa top 5. Ang alam daw niya talaga ay pasok itong si Michelle pero hindi na nga siya tinawag. Kaya may mga nag-question pa rin ng mga netizens. Pero pinuri naman ng lahat si Michelle sa performance niya sa naturang competition at ang iba nga lang ay naniniwalang niluto ang pagpili sa top 5. Isa pa sa question nito ay ang dating Miss Universe na si Pia Wurzbach. May bayad kasi ang bawat boto sa mga kandidata. Nagkakahalaga raw ito ng $1 per vote at $12,000 lamang ang mapupunta sa charity nitong kandidatang ito. Kaya ang sabi ni Pia sa kanyang ex-post, kung merong 300,000 votes at pagkatapos ay 12,000 lamang ang mapupunta sa charity, malaki talaga ang kinita ng Miss Universe organization at talagang pinagkakitaan ng malaki nga itong competition ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Ganun? May ganun pala? Meron palang monetary equivalent yung boto? Oh! Anyway, congratulations pa rin kay Miss Nicaragua. Move on na tayo. Nagdesisyon na ho yung mga horado. Alam ba ninyo, itong si Miss Nicaragua pala, isa sa mga credentials niya, nagsasabing ito'y mahilig magkup-kup ng mga hayop na naiiwan sa mga lansangan. Yung mga napapabayaang mga hayop sa lansangan. Pia. Anong pangalan nun? Si Miss Nicaragua. Baka gusto mo rin sa Pilipinas. Marami ho kami ditong mga naiiwang mga buhaya. Nagkalato yung mga buhaya. Nagkalato yung mga linta. At saka mga tuta.
Baka gusto ho ninyong kupkupin, dalhin mo dyan sa Nicaragua. Maganda umaga, Pilipinas! Warehouse ng DSWD nakatakdang bisitahin ng Pangulong BBM ngayong araw na ito. Kasunod nga ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Detalye mula kay Bal Gonzales, Arich May Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Sabak trabaho agad ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik ngayong araw mula sa biyahe sa Amerika. Matapos ang situation briefing mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ay agad na magsasagawa ng inspeksyon si PBBM sa warehouse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y para tiyakin ng sapat at agarang delivery ng mga relief goods ay bibigay sa mga pamilyang biktima ng 6.8 magnitude na lindol sa Davao Region. Una nang nagtatawag ng virtual emergency meeting ang Pangulong Marcos habang nasa Estados Unidos upang tutukan ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Bukod sa pagpapabilis ng DPWH sa pagkumpuni ng mga nasirang kalsada bago magpasko, pinabibilis din ng Pangulong pagproseso sa claims ng napinsalang mga ospital at tutukan ng GSIS at Pag-ibig Fund para sa aplikasyon para sa repair ng nasirang mga bahay. Kahapon ay una na ring pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagbisita sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at tiyakin ng sapat na tulong sa bawat pamilya. Dumalaw din at nagatid ng tulong pinansyal si Gatchalian sa mga biktimang nasa mga ospital at nagbigay ng ayuda sa pamilya ng mga namatay sa malakas na lindol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Bal. Alam ko si may binauhan yung kasama ni Secretary Gatchalian. Hindi kasama si May doon. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenino Rubio ang pagkakaresto ng isang big-time onion smuggler na may tuturing na malaking hakbang sa kampanya ng Marcos administration laban sa agricultural smuggling. Ayon kay Rubio, ito'y pagpapakita lamang ng commitment ng Marcos administration na habulin ang mga big-time agricultural smuggler sa bansa na sinisisi sa tumataas na presyo ng sibuyas. Katunayan, umabot ito ng 700 pesos kada kilo noong December ng 2022. Umaasa din si Commissioner Rubio na ang bagong development na ito ay magsisilbing babala sa mga smugglers na wag nang tangkaing panglabanan ng batas para lamang magpayaman. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Senator Cynthia Villar na isang Jason De Rojas na Takulog ang inaresto kaugnay ng iligal na pagpapasok ng 30 containers ng sibuyas sa bansa. Samantala, iginit naman ni Customs Deputy Commissioner Judy Max Uy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagresulta sa pagka-aresto nitong si Takulog. Itinuturing naman ni House Speaker Martin Romualdez sa isang significant milestone ang pagkaka-aresto sa isang big-time smuggler ng sibuyas sa bansa. Kasabay nito, pinuri ng House Speaker ang Marcos administration na pagkakandakip nga kay Jason De Rojas Takulog sa Batangas na isang mahalagang hakbang para sa kampanya ng gobyerno kontra smuggling at hoarding ng mga produktong agrikultura. Iginit ng leader ng Kamara na ang pagtutulungan ng Executive Legislative Department ay mahalaga upang mahuli ang mga smuggler at hoarder na hindi lang nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka kundi maging sa mga mamimili. Tiniyak pa ng House Speaker na hindi sila titigil sa ginagawang paghabol sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa mga pamilyang Pilipino para lamang sila ay kumita ng mas malaki. 22 na makalipas ang alas 5 na magbabalik ho tayo. This time. 25 na makalipas ang alas 5 na umaga, muling nanawagan si Senator Bongo sa Department of Budget and Management at Department of Health. Madaliin ang pamamahagi ng Health Emergency Allowance para sa mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Senator Go, ang DBM at DOH ang implementing arm ng gobyerno para sa mga obligasyon na dapat nilang naipatupad kaagad. Paliwanag ni Senator Go, ang chairman ng Senate Committee on Health. Maliit na halaga lang ito kumpara sa malaking sakripisyo ng mga health worker noong panahon ng pandemya at ng iba ba nagbuwis pa ng buhay. Sa plenary debate para sa 2024 national budget, humirit din ang senador na dagdagan ng pondo para sa mental health program ng bansa. Iginit nito ang kahalagahan ng mental health at ang pangangailangan na madagdagan ng pondo para lalo pang makatugon sa maraming krisis na kinakaharap ng ating mga kababayan. Lalaki natagpuan patay sa isang construction site sa Biga, baka Birak ito. Birak, Catanduanes. Alamin natin na detalye mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin Birak.
Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ray. Natagpo ang wala ng buhay ang isang trabador sa isang ginagawang showroom ng isang motor dealer sa Barangay San Pedro sa bayan ng Viga sa lalawigan ng Catanduanes nitong nakaraang Miyerkules. Sa report ng Viga Municipal Police Station, ang nasabing lalaki ay isang checker sa nasabing construction site at residente ng Dumaguete. Alas 8 ng umaga ng parehong araw nang mapansin umano ito ng mga trabador na hindi na ito gumigising at dito na nagpaabot ng impormasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Viga at Philippine National Police. Ukol sa insidente, sinubukan pa sana itong dalhin sa pinakamalapit ospital ngunit patay na umano ito ayon sa sumuring doktor. Ayon kay Viga Municipal Police Station Chief of Police Police Captain Carlo Alita, batay sa investigasyon ay wala naman umanong bakas ng krimen sa lugar kung saan natagpon itong wala ng buhay. Ani pa na opisyal, atake sa puso di umanong ikinamatay ng lalaki. Sa ngayon ay inilibing ng nasabing lalaki noong Sabado sa sementeryo ng nasabing bayan. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray Mabalos. Yun, may taon pala talagang Biga. Bigan, Ilocos Sur. Ayan. Empleyado naman ng Water District patay matapos na pagbabarilin sa La Carlota, Negros Occidental. Detalye mula kay Rex Cantong Jr. RH46, may nga, Rex. Patay ang isang empleyado ng La Carlota City Water District matapos pagbabarilin sa Barangay Cubay ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joel Garinganao, hepe ng La Carlota City PNP patungong La Carlota City proper, ang biktima na si Wilbert Solina sakay ng kaniyang motorsiklo ng pagbabaril ng suspect na sakay sa isang kotse. Dagdag pa ni Garinganao, sinundan ng suspect umano ang biktima ng ginawa ang pamamaril. Ang biktimang mayroong tama sa kaniyang mukha mula sa 9mm pistol at dinala sa ospital, subalit ito ay idineklarang dead on arrival. Mula sa Aksono Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damong salamat, Rex. Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Pagkakaroon ng safety officer, mandatory sa lahat ng mga establishmento sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Mandatory ang pagkaroon ng safety officer sa mga establishmento sa pribadong sektor para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ito ang sinabi ni Occupational Safety and Health Support Staff Glaze Rose Galanza sa isang panayam. Ayon kay Galanza, na kailangan ng safety officer 1 kung low risk sa trabaho ang mga manggagawa at safety officer 2 kung high risk. Hinggil dito ang occupational safety ay may seryeng training online at in person para mabigyan ng libreng training ang mga safety officer. Ang Department of Labor and Unemployment Duli ang siyang kinaukulan para mag-inspeksyon sa mga establishmento kung may mga safety officer. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Jimmy. Samantala, dalawa naman ang patay habang isang sugatan sa bangka ng tricycle at motorsiklo sa Paco, Maynila. Kinilalang nasawi na sina Apolonio Tuyado III, 42 anyos, isang tricycle driver at ang kanilang pasahero na si Joven Braga. Naisugot pa ng ospital ang rider ng motorsiklo na si Ronald Bitonio. Marami pa tayong mga balita sa ating pagbabalik. Oras sa buong kapuluan, alas 5:30. 4 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, malaki ba yung mga bilbil? Tabi-tabi po. Ang tamaan, malaking bilbil. Normal lang ho daw yan na kapag tumatanda, lumalaki talagang tiyan. Pero maaari naman din humapigilan daw ho yan. Halimbawa kayo, nasa mga 30-40 pa lang, tapos malaki ng tiyan mo. Baka yan daw po isang sinyales ng obesity. At isa ho sa mga dahilan yan ay kulang ka sa tulog. Kasi daw ho, pagka kulang ka sa tulog, ang lumalabas na hormone ay yung ghrelin. Diba? Yun yung nagkukumand na gutom ka pa. Pero kung sapat ho ang tulog mo, yung leptin ho ang nilalabas.
Yun. Paano ho natin ma-achieve ang magandang tulog? Kailangan po natin ng postbiotic. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon, inaaral ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. At dito ho naman sa Pilipinas, isinama yan siyang main ingredient po ng Ultabio capsule. Para naman anytime pwede ho kayo uminom ng postbiotic. Hindi ka mga ng probiotic at saka ng prebiotic na kinakailangan ng refrigeration. Ito anytime. Ayan, ano hong ginagawa nito? Ina-activate po ang commander ng ating immune system para malabanan ng mga sakit at mga impeksyon at nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayan, sa panahon ng pangangailangan natin ng kaagapay sa stressful na buhay, nandyan po ang Ultabio, available sa Shopee, Lazada. Pwede rin ho makipag-ugnayan kayo sa 0917-110-6580. May nakastambay na pong mga medical experts dyan na magbibigay ho sa atin ng karagdagang impormasyon. 0917-110-6580. Sa mga nagtatanong, malapit na ho siyang maging available dito po sa mga pangunahing butika sa Metro Manila. Pero dyan sa Zamboanga, nasa Joan's Pharmacy at sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy. Ayan. Ay, teka muna. Happy birthday nga pala kay Chairman Roland Paulino. Chairman Roland, kumusta ka na, ha? Happy birthday. Pang-ilang birthday kaya ni Chairman Roland ngayon, ha? Ayan. Nakabalik na ba siya? Galing sa Amerika. Chairman Roland, happy birthday, ha? At saka nitong weekend naman, kahapon yata, Sabado, birthday naman ni Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Justice Max, happy birthday, ha? At saka na lang yung blowout mo. Congratulations din kay Director Eng Sucro. Ito yung nanay ito ni Mayor Sucro ng tawag dito. Ano nga yung katabi ng Boracay. Anong taon yun? Basta anak ni Engineer Eng mayor ho ng hindi Tagbilaran. Basta oo. Pag nakakalimutan mo, kulang ka talaga pagka masyadong busy yung utak mo. Congratulations kay Director Eng Sucro, awardee po ng Alumni Homecoming ng UP Engineering Society. Congratulations. Ayan na. At saka pinapaalam ho dyan sa mga taga-Kawayan City sa Isabela, yung Cagayan Valley Casino, nag-adjust na po ng oras alas 4 ng hapon hanggang alas 4 na po ng madaling araw. Kaya doon sa mga nagtatanong kung paano kung anong oras sila po pwedeng pumunta, alas 4 na ng hapon hanggang alas 4 ng umaga ang operations ng Cagayan Valley Casino. At paalala ho natin sa mga nagbabayad po ng amilyar ng real estate, real property tax, agaan ho ninyong pagbabayad dito sa Quezon City. Pagka nagbayad kayo before December 31, meron ho kayong 20% discount. Yun. Tapos January to March naman, 10%. Hindi ko lang alam kung doon sa ibang mga lugar, ganyan din ho yung diskwento na ibinibigay ho nila. Ha? Pero maganda, bayaran ho ninyo na maaga ang inyong real property taxes. Maganda umaga, Pilipinas! Kasado na muli ang kakarampot na rollback sa mga produktong petrolyo bukas. Kapag tayo na mga informante sa industriya ng langis, posibleng maglaraw sa 50 hanggang 80 sentimos ang tapyas presyo sa bawat litro ng diesel. Maaari namang 60 hanggang 90 pesos ang rollback sa gasolina, 50 hanggang 70 sentimos naman ang kerosene. Ito na ang ikatlong makakasunod na linggo na may bawas presyo sa mga produktong petrolyo at ayon po sa mga industry sources natin, maaaring tumagal ito hanggang sa pagtatapos ng taong kasalukuyan, harinawa. Ipamimigay na ng GSIS ang Christmas gift ng mga pensyonado simula December 6. Mahigit sa 3.47 billion pesos na aginaldo ang pamimigay ng GSIS sa 300,000 kwalipikadong pensioner. Katapos ito ng isang buwang pensyon na nasa 10,000 ang maximum limit. Kabilang sa mga qualified pensioners ay mga matatanda at mga may kapansanan. Walang plano si Vice President Inday Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential race. Ayon kay VP Sara, hindi naman talaga niya ambisyon na tumakbong vice-presidente at lalo na ang magpresidente. Git nito, ano man ang kanyang magiging plano sa hinaharap, ipinapaubayan na lamang niya sa Diyos. Samantala, binigyan linaw ni VP Sara na maayos ang kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nananatilian niya siyang kumpiyansa at naniniwala siyang tiwala pa rin ito sa kanya.
Hindi din ho nagsuspende ng klase ang Maynila kahit na meron transport strike. Detalye mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Boy? Kuya Angel, walang suspension ng face-to-face classes sa mga private school ngayong araw sa Maynila. Ito'y kasunod ng ikakasang nationwide transport strike sa advisory ng Manila Public Information Office. Maliban sa mga public school na nagdeklara na ng online classes, tuloy ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng lungsod ng Maynila. Ang mga mag-aaral na mahirapang pumasok dahil sa transport strike ay excuse sa face-to-face classes, ngunit kailangan sumali sa asynchronous classes. Ang mga pribadong paaralan naman ay maaring masuspende ng kanilang face-to-face classes, depende sa kanilang discretion. Magtatalaga naman ang Manila LGU ng mga libre sakay sa mga pangunahing kalsada na maapektuhan ng transport strike. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang hirit na payagan ng mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang manoy extrajudicial killings sa Duterte War on Drugs. Tinabla ng Korte Suprema en banc ang apela ng writ of continuing mandamos ng mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Punto ng mga petitioners, bigo sina dating PNP Chief Bato de la Rosa, Chair Jose Martin Gascon ng Commission on Human Rights at Justice Secretary Vitaliano Aguirre nagampanan ang kanilang tungkulin. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi napatunayan na nabigo ang mga respondent sa kanilang trabaho bilang mga pinuno noon ng kanilang mga ahensya. Idiniin pa ng Korte Suprema na maaaring humirit o ihirit ang writ of continuing mandamos para lamang sa mga environmental cases. Uy, speaking of environmental cases, tuloy pa rin ho ang quarrying. Tuloy pa rin ho ang paghahakot ng lupa dyan po sa Pac-Obiak na dyan sa site ng Pac-Obiak na Bato. Kaya naman ito. Tanong ko last week, di ba? Ano nga bang nangyari doon sa Pac-Obiak na Bato? Ayan. Yung Pac-Obiak na Bato, nangyari yan December 15, 1897. Kung saan nabuo ang truce na pagitan ng Spanish colonial governor na si Fernando Primo de Rivera at ng revolutionary leader na si Emilio Aguinaldo para tapusin na ang Philippine Revolution. Kaya lang, walang sumunod sa magkabilang panig. Ngayon po, yan pong magandang site na yan, National Historical Site po yan, ay, Diyos may Ginoo. Nasisira dahil po dito sa quarrying. Pakita nga natin ulit yung mga quarrying. Ang balita ho natin, wala naman daw po itong permit galing sa Kapitolyo. Nananawagan tayo dito ho sa mga lokal na opisyal. Baka naman po pwede tingnan ho ninyo ito dahil hindi lamang ho yung daan ang nasisira, kundi maaaring magdulot din ho ito ng panganib para ho sa mga residente ng San Miguel, Bulacan. Kaya please lang sa mga taga-DNR, kung ito'y walang permiso, may cease and desist order na pala. Bakit hanggang ngayon namamayagpag at nagpapatuloy po itong illegal quarry operation dyan po sa San Miguel, Bulacan na sumisira po sa ating mga daan. Umaga, Pilipinas! 44 makaliban sa alas 5 ng umaga. Room kasi natanggap na nila yung kanilang kape. Yan enjoy ba? Masarap ba? Hindi pa. Yung kape. Pinamigay mo na ikaw talaga. Yan. Kasi kung meron lang sanang stock talaga ng tangerine chocolate na ma-order tayo, pero mukhang uunahin daw yung nasa abroad. Yan. Tangerine chocolate available po sa 0919-0955-935. Tsaka medyo mas mahal. 0919-0955-935. Dyan po available ang tangerine chocolate. Kinakailangan lamang ho ninyong gawin, makipag-ugnayan din po sa tangerinechocolate.ph para ho dyan sa abroad. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa lamang ho sa Kopra. Ngayon, mga MSMEs na dahil meron na ho silang binibentang mga dekalidad na cacao beans at pinoprocess po para maging tangerine chocolate. Kaya sila po ay part owner nito pong kumpanya na nagdi-develop po ng tangerine
tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po at ang mga materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935 para ho doon sa mga orders ho ninyo, agahan daw ho ninyo, sabi ni Dr. Helen Tan, nang sa gayon ay may habol sa December production. Ayan ha. Okay, so 0919-095-5935. Ang dark chocolate, lalong-lalo na, no ha, ay actually immune booster. Kaya nakapagregalo ka pa nakapagregalo ka na, nakatulong ka pa para ma-boost ang immune system ng inyong mahal sa buhay. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa kapwa Pilipino kundi ang mga Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Bakit daw natin iniingganyo lagi na magtanim ng kawayan, magtanim ng puno, buhayin ang bundok, tigilan ang quarry, lalong-lalo na dyan ho sa may San Miguel, Bulacan? Alam ba ninyo na kinakailangan pala ng 7 to 8 trees? 7 to 8 trees ang kinakailangan para magbigay ng oxygen sa isang tao. Ganun ho karaming puno ang kinakailangan. So mas maraming puno, mas maraming oxygen ang ating malalanghap. Kinalbo nyo bundok, di ba? Sinira nyo yung gubat, pagkatapos concrete jungle. O tapos nagreklamo tayo ngayon kung bakit na ang dumi-dumi ng hangin na ating nalalanghap. Wala na hong tagalinis, wala na hong taga-absorb ng carbon dioxide. Di ba? Kaya pinakamaganda ho, magtanim tayo ng puno, lalong-lalo ng kawayan kasi nag-i-emit yan ng mas maraming oxygen at sumisinghot o kumukuha, nag-a-absorb. Hindi naman sumisinghot, wala namang ilong yung puno eh. Nag-a-absorb ng mas maraming carbon dioxide. O, kita nyo? 7 to 8 trees to provide enough energy for just one person per year. Ganun ho karaming puno kinakailangan. O, punta ho kayo sa ilalim ng mga kawayan, puno ng kawayan. Ang lamig! Maganda umaga, Pilipinas! Tigilan nyo na yung quarrying dyan ha. DNR, ano ginagawa ho ninyo ha? Pasig LGU habang handang magpakalat naman ng libreng sakay kasi tuloy-tuloy ang face-to-face classes doon. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Handang magpakalat ng libreng sakay ang pamalang lungsod ng Pasig para sa mga maapektuhan ng 3 araw na transport strike simula ngayong araw. Yan ang anunsyo ng Pasig Public Information Office sa kabila ng assessment ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na hindi inaasahang mapaparalisa ang mga ruta sa syudad. Ayon sa Pasig PIO, hindi inaasahang nadadamay ng kilos portasto ng grupong Piston ang mobilidad sa Pasig City na may mga jeepney patungong Rizal, Marikina at Maynila. Matatandaan noong nagkasa ng tigil pasada ang grupong Manibela. Isang araw na hindi bumiyahe ang mga traditional na jeepney na may biyaheng Pasig-Quiapo. Pero walang katulad na namomonitor ang Pasig LGU at LTFRB sa anunsyong ito ng Piston. Yan ang dahilan kung bakit tuloy rin ang face-to-face classes sa buong Pasig ngayong araw ng Lunes. Gayud pa man, mananatiling nakamonitor ang Traffic and Parking Management Office para malaman kung saan sakali, saang area posibleng mag-deploy ng libreng sakay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, nasagip na po yung 4 na Pilipinong mangingisda mula sa Pangasinan na ilang araw na pong nawawala. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasagip nila ang ng mga crew ng cargo vessel na MB Deryong Space mula sa Hong Kong. Kwento naman ito, pumapalaot sila sa bahagi ng Agno nang makita ang 4 na mangingisda na palutang-lutang sa karagatan. Nabatid naman na nasira ang bangka ng mga mangingisda dahil sa masamang panahon na naging dahilan ng paglubog nito. Thank you! At pagka kayo ho napadpad sa isang gubat, kailangan marunong ho tayo humanap. Ano ba yung makakatulong ho sa atin? Ano ba yung pwedeng pagkain ho natin? At alam ba ninyo na merong isang klase ho ng halaman na pwede ho ninyong sindihan? Oo, lagyan mo lang ng konting oil yung, yung dulo ho. At po pwede na ninyong sindihan. Ang tawag ho dyan ay yung pandabara bati. Nung panahon daw po ng mga pandabas, ginamit talaga yan na pang torch, ito po ay isang shrub, evergreen shrub. Tingnan niyo yung itsura, kaya lang ito pala native ng tawag dito, Sri Lanka at India. So, sana may maitanim ho tayong ganito dito sa Pilipinas, pwede mong sindihan yung dulo. Ayan kita ho ninyo yan. Ginagamit din daw po yan na astringent, kasi astringent ang lasa niya.
Yung iba ginagawa siyang wine at jelly. Pero yung paste ng bark nito, ginagamit din daw po na panglunas sa sakit ng ulo. And tingnan nyo, nilublob lang ng konti sa oil, pagkatapos pwede mo nang sindihan yung udlot. Yung udlot nung prianggo, ang tawag nila dyan prianggo. Pandabara bati or pandaba bati. Talaga. Kita ho ninyo, basta't naiintindihan ho natin yung mga halaman marami ho tayong pwedeng pakinabangan sa kanila. Yung decoction daw po naman ng bark nung prianggo, ang scientific name niya yan Calicarpa macrophylla. For internal bleeding naman din daw po. Kita ho ninyo, ang dami pakinabang talaga. Kaya huwag ho natin basta-basta sinisira ang gubat. Malay ho ninyo, nandyan ho sa mga punong pinuputol ho ninyo, ang lunang sa iba pang mga sakit na hindi pa ho masyadong natutuklasan. Ayan ha. Kaya doon naman sa mga sumusira sa gubat, lalong-lalo na sa mga nagkakwari illegally. Lalahanin nyo, nakatingin si Lord. Maganda umaga, Pilipinas! Ang karma, basta-basta na lamang tumatama, lagot ka. Hindi ho nagbibigay ng warning yan. Ingat ho kayo, ha? Ay, teka muna, para ho doon sa mga naghahanap ho naman, baka meron pa hong natitirang units, pero less than 20 na lamang ho yung huling impormasyon natin nakaalap, ano ha? Pero meron pa naman siguro, ano ha? Kung naghahanap po kayo ng magandang matutuluyan po dito sa Metro Manila, murang condominium unit, itry ho ninyo, puntahan ho ninyo, text ho ninyo yung number na binibigay ko sa inyo. Yung 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Yun po yung numero ng Westchester Realty para po sa kanilang pagtupad sa inyong dream condominium. Yan po sa GA Tower 2. Less than 20 units na naman po ang natitira at ang all-in down payment ngayon pong per month ay 50,000 pesos plus a chance to win 50,000 worth of appliances. Parang hindi ka rin nagbigay ng down payment. Marirecover mo rin sa mga papanalunan mong mga appliances. Sige, puntahan mo ninyo yung pinakamalapit na tanggapan po ng pinakamagandang puntahan mo ninyo. GA Tower 2, panulukan lamang po ng EDSA at ng Bonnie Avenue. Tumawag ho kayo sa 0996-501-5555, 0947-434-5555. Sabihin ho ninyo na papasyal ho kayo. Titingnan ho ninyo yung mga available na mga units pa, ha? Abay, bantangin ho ninyo, pagpasok pa lamang ninyo yung lobby, panalo na kaagad para kang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang, ACS na umaga. Ay, paano po? Maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay. Diyan po sa mga taga-Bukidnon, may buntag. Sa mga tigpamina natin sa Sugbog, diyan sa Dakbayan sa Davao, may buntag. Kumusta na ho kayo, at maraming salamat po sa inyong lagsawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, hindi ho tayo magsasawang magpaalala ho sa inyo dahil alam natin yan po ay isang paraan para maisalba po ang ating susunod na henerasyon. Tanim ho tayo ng puno. Diba? Lalo pa, hindi lang tuwing November kung saan ginugunita natin ang National Environmental Awareness Month, kundi dapat gawin nating way of life. Ang pagtatanim ho ng puno at pagsisikap na maisalba ang kalikasan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Bernard Joseph Shaw. Si Bernard Joseph Shaw po ay isang playwright, critic at polemicist. Ano daw yung polemicist? Polemicist, yung bang active in a political and a critical discourse. At isa rin pong political activist. Ayan, ang sabi ho niya, progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. Diba? Totoo naman. Kaya doon ho sa mga masama pang loob sa pagkakapanalo ni Miss Nicaragua move on. Bakit biglang tumalon doon? Ano po? Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita.
Ano sa mga mainit ang ulo dahil sa transport strike, relax lang ho kayo. Antabayanan po ninyo. Yung pong mga sasakyang iproprovide ho naman sa atin ng MMDA, ng Pambansang Pulisya. Ang sabi po ni General Benji Acorda, nakaredy na po sila. Ayan, -2 bago mag 2x2. Maganda umaga, Pilipinas!